Hoy, kayo mga anti-Duterte na salot sa lipunan, no? Kita nyo, bus pa lang dito sa Singapore, double decker, oh. Napakaganda talaga. Pero kayong mga bangag na loyalista, kayong mga abnoy na bangag na mga loyalista, pati na yung mga NPA na pinklawan na yan, no? Hindi talaga kayo makakatikim ng ganito dahil ang mga isip nyo nga, hindi nyo pa ina-upgrade. Bulok na bulok pa rin. Hindi kayo matuto maging optimist na magkaroon kayo ng pangarap na ang Pilipinas ay makahabol man lang sa Singapore. Kita nyo, milya-milya na. Ilang dekada na tayo na pag-iiwanan dahil sa bangag at talagang tiwali at talagang inutil na administrasyong ito. No? Eto na lang balitang-balita ngayon kagabi lang, tumaas ang unemployment rate sa bansa natin na talagang sa loob ng isang buwan lang, no? Halos 100,000 Pilipino na ang nawalan ng trabaho. Biruin nyo yan, sa buwan lang ng Mayo hanggang June, ganyang karaming Pilipino ang nawalan ng trabaho. Pero sa halip na tutukan ng gobyerno kung paano masolusyonan yung mga ganyang unemployment rates, no? Yung inflation rate, idagdag nyo pa pagtaas ng mga bilihin yan. Pinagtutuunan pansin pa nila talaga ang panggigiba dahil may phobia nga sila sa nag-iisang VP Sara Duterte. Kaya talagang tutok na tutok sila dyan sa impeachment trial. Yang sarsuela na yan, yung panggap na palabas na yan para lang talaga sirain si VP Sara sa mata ng publiko. Yun lang yun. Pero kita nyo, imbis na unahin ang sikmura ng ordinaryong mamamayang Pilipino dahil nga nawawalan na ng trabaho ang karamihan, halos 100,000, halos isang buwan lang, ganyang karami na wala ng trabaho. Grabe talaga, no? Hindi pa rin talaga nakukonsensya ang bangag na administrasyon to na talagang kumilos-kilos. Samantalang kayong mga bangag na loyalista, kaya ako kayo tinawag na abnoy, no? Bagong term ko yan sa inyo dahil parang ang normal sa inyo yung ninanakawang kayo Parang ang normal sa inyo yung mga tulongges at mga inutil na mga politiko. Lagi ko nababasa sa comment na galing sa inyo, no? Sa mga bangag na loyalista na lahat ng politiko naman magnanakaw, sabi nyo. Kung ganyan lang din pala di tanggapin nyo na talagang wala na kayong kapag-apag-asa, di ba? Palibhasa kasi hindi kayo matuto maging mga optimist. Alam nyo ba yung definition ng salitang yon? O i-look up nyo muna sa dictionary, sa Google. Yan ang hirap sa inyo Masyado kayong ignorante sa mga bagay o sa mga experience na nararanasan ng mga nakakalabas dyan sa Pilipinas. Ito na lang mga nandito sa Singapore, ultimo mga Europeans, mga puti, ultimo mga taga-Amerika, no? South America, no? Talagang namamangha sila dito sa Singapore. Iba ang kalidad ng Singapore, mas higit pa kaysa dyan sa US. Huwag nyo ipagmamayabang dahil totoo yan. MRT pa lang dito talagang amazed na amazed sila. Kahit yung airmat ko na nasa US, no? Canadian citizen na ang airmat ko tsaka kapatid ko. Pero ako Filipino citizen pa rin, no? Dahil dati talaga sa murang edad ko, nararamdaman ko na ayokong i-give up yung citizenship ko bilang Pilipino Hindi ko malaman-laman yung exact reason, no? Pero somewhere sa loob-loob ng pagkatao ko, no, na parang one day meron akong purpose na gagampanan no? At siguro ito na nga yun, na mamulat ko kayo, no, sa gantong paraan. At talagang pagka naupo nga si VP Sara sa pagka-presidente, ako talaga gagawin ko lahat, whatever it takes para makatulong sa aking bayan, no? Ipagpapalit ko ang lahat ng opportunities na meron ako ngayon at kung ano man ang maipapala ko, no, sa sarili ko. Pagpapalit ko yan lahat para lang makapanumbalik ako dyan sa Pilipinas at talagang mapagsilbihan ko kayo. Yan ang pangarap ko na ang bansa natin umangat-angat, makahabol man lang o mahigitan pa ang Singapore. Be an optimist, no? Kapag nangarap kayo, taas-taasan nyo na, no? Kung sakaling bumagsak man ang pinangarap nyong yun, at least hindi pa rin yun talagang babalik kayo kung nasan kayo sa ngayon, di ba? Hindi man natin ma-reach yung talagang pinakatugatog ng pangarap na yun, at least somewhere beyond that point, no, talagang masasabi natin sa sarili natin na talagang ginawa natin na lahat para mangarap tayo, kumilos tayo, at least ito ang narating natin, di ba? Ginawa natin ang lahat ng mga kaya natin, wala tayong pagsisisihan.
Yun ang itatak nyo sa mga isip nyo. Yun dapat ang mindset bilang isang Pilipino. Hindi yung hindi. Lahat ng politiko magnanakaw na, kontento na kami sa ganito. Basta nakakain kami ng ganyan, kahit mga sardinas, kahit na corned beef, kahit na instant noodles, yan. Hoy, mga ugok. Alam nyo ba yung tinatawag na kidney stones at yung mga kidney disease dyan? Ha? Gusto nyo ba magkasakit ng ganon? Palibasa kasi, yung mga politikong ina-idolize nyo sa bangag na administrasyon to, walang concern sa inyo. Wala silang pakialam sa inyo pagka nagkasakit kayo, nagka-cancer kayo, kung ano man, wag naman sana. Kaya mamulat na kayo mga bangag na loyalista. Kahit nakalugar nyo pa yan, kahit taga dyan pa sa norte, karamihan ng mga bangag na politiko dyan, no? Huwag nyong kakampihan, huwag nyong masyadong i-idolize. Dahil hindi kayo papansinin ng mga yan, wala kayong bilang dyan. Ha? But instead, dapat, marunong dapat kayong manuligsa. Dito na kayo sa amin, dito na kami sa tamang landas eh, di ba? Gusto ko kayo rin, kayong mga bangag na loyalista. No, ayoko na kayong pa-high blood in the future eh. Pero sana man lang, no? Wake up! Para kayong mga napasakan ng microchip sa utak eh, no? Yung parang na-brainwash kayo ng todo na naniniwala kayo sa lahat ng mga propaganda na inilalabas ng bangag na administrasyong to. Unang-una na lang yung impeachment trial na yan, di ba? Parang paniwalang kayo ng hindi talaga kayo ma-open up yung mind nyo para sa iba pang mga possibilities, no? Bakit kaya nila to ginagawa, no? Bakit kaya nila, yan, yung sinasabi nila na yung 4 daw dun sa 18 ex-marines, no, eh, umalis daw, no? Hindi nyo man lang naisip na baka na-pressure sila, di ba? Hindi kaya yun yung dahilan, di ba? Bakit ngayon lang kung kailan nakakulong na si Mike Defensor, eh bakit ngayon nagsalita ng ganun yung mga yun? Hindi nyo man lang ba naisip yun, di ba? Yung mga ganun mga scenarios o possibilities. Kaya bago kayo kumampi dyan sa mga buhaya, mga politiko dyan sa mga administrasyon, at the end of the day, isipin nyo na Pilipino tayong lahat. Na lahat tayo dito niloloko at ninanakawan. At eto na ang tamang panahon, no? Kung saan dapat tayo talaga magkaisa. For one common cause, no? For our common good. Para sa mga future generations natin. Sa mga anak natin. Sa mga apo nyo. Para sa bansang Pilipinas, no? Lagi kayong mangarap. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay maging Singapore din one day. At hanggang sa muli, ang inyong pinakasiga sa mga siga, Tigasing Noipi.